Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Mag-ina sa Ilocos Sur patay matapos pumailalim sa busang sinasakyang tricycle. Isa pang mag-ina patay din matapos namang makuryente sa Negros Occidental. Mga kasong pang-aabuso laban sa isang pari sa Germany iniimbestigahan na ng isang expert panel. At R&B singer Craig David isa na ngayong Goodwill Ambassador ng United Nations. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Clavio kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Mag-ina patay matapos pumailalim sa bus ang sinasakyan nilang tricycle sa Ilocos Sur. At sa Negros Occidental naman patay rin ang isang babae at kanyang anak matapos makuryente. Narito ang Ratchada Probinsya at ni Dante Ferelio. Dead on the spot ang isang mag-ina matapos pumailalim sa busang sinasakyan nilang tricycle sa Sinait, Ilocos Sur. Kinilala ang mga biktima na si Puring Apongol at ang kanyang anak na si Harwin. Critical naman ang kondisyon ng driver ng tricycle at kanyang anak. Agad namang sumuko ang driver ng bus at nangakong tutulong sa pamilya ng mga biktima. Sa Talisay, Negros Occidental naman, patay ang mag-inang Hemin at Fred si Joy Soberano matapos makuryente. Nasagi raw ni Hemi nang bumagsak na primary wire ng isang transmission tower nang lumabas siya ng bahay para tingnan ang nagliliyab na bubungan ng kanilang bahay. Nadamay si Fritzy Joy nang lapitan niya ang nakahandusay na ina. Natupok naman ng sunog ang 15 bahay sa Iligan City, Cebu. Nagsimula raw ang sunog sa bahay ng isang Marta Yarot. Ayon sa mga bumbero, short circuit umano ang dahilan ng sunog. Natimbog naman sa isang buy-bust operation sa San Juan, La Union ang 3 sa 4 na sospek sa pagbebenta ng iligal na droga. Kinilala ang mga sospek na sina Victor Tumbaga, Jerry Radasa at George Estava. Nakatakas naman ang isa pang sospek na si Alvaro Flores. Inihahanda na ng pulisya ang kaukulang kaso laban sa mga sospek. Para sa unang balita, Dante Ferelio reporting. Isang babae inaresto ng mga pulis Quezon City matapos umanong gamitin ang pangalan ng isang pulis sa kanyang pangingikil. Ang report mula kay Oscar Oida. Sa ganitong tagpo, kadalasan na uuwi ang gabi-gabing pakikipaghabulan ni P.O.2 Santelices sa mga munay babaeng nagbebenta ng aliw sa may kahaba ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Nais raw kasi nilang mabago ang reputasyon ng lugar na nakikilala na umanong pinamumugaran ng mga bayarang babae. Kaya ganoon na lamang ang kanyang hinanakit nang kumalat ang bali-balitang tumatanggap raw siya ng lagay sa mga babaeng ito. Ang nagkakalat ng balita, ang umano'y bugaw na si Arlene Beltran na nagpapakilala umanong taga-kolekta ni P.O.2 Santelices. Inukolekta niya yung mga babae, pinalalabas niya na binibigay nila sa amin. Nabuking raw ang umano'y kakaibang racket ni Beltran nang magsumbong na kay P.O.2 Santelices ang mga hinuhututan nito. Suspecha ni Santelices, ginagawa ito ni Beltran para mapatalsik siya sa lugar. Kasi po halos gabi-gabi, hinuhuli namin sila as per barangay captain na Nilutan para linisin po ang Aurora Boulevard. Kaya po hinuhuli namin sila. Napiperwisyo sila, kaya gumagawa sila ng remedyo, ng paraan para sirain kami. Sa kulungan, di na naipagkailapan ni Beltran ang inimbentong storya. Isang beses lang po nangyari yung hiningian ko silang tug to 20. Aminado po ako doon. Matinding pangangailangan daw kung bakit niya nagawa ito. Sir Sante, sorry na po. Hindi po ako pwedeng magtagal dito. May anak po ako. Hindi naman isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na may mga otoridad ngang tumatanggap ng lagay kung kaya't di mahinto-hinto ang prostitusyon sa kanilang lugar. May alam ba kayo kung sino binibigyan niya? Hindi naman sir namin alam kung basta sabi nila pulis. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting. Namulisin dati, binibigyan niya.
Malabong maibigay ng mga oil company ang hinihingi ng grupong piston na 8 piso kada litrong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Paliwanag ni Eastern Petroleum President Fernando Martinez, marami pang binabayarang tax ang mga oil company. Hindi rin daw naman malaki ang ibinaba ng presyo ng krudo sa international market. Pero pagtitiyak ni Martinez, walang magiging paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Kung yan ay may overpricing, di sana napakalaki na ng kinikita ng mga oil company. Tataas sila ng piso, rollback ng benzing ko, wala rin. Dapat hindi na lang nila i-rollback kung ganyan lang kaliit. Kulang na kulang talaga. Bakit po? Sobrang taas masyado eh. Halos hindi na kami kumikita. Dating Pangulong Joseph Estrada sumalang sa programang kandidato ng GMA News and Public Affairs. Kung muling mananalo, ano kaya ang babaguhin niya sa pamamalakad ng kanyang administrasyon? Narito ang report.